ating mga bisita naman ngayon ay isang pamilya ng mga tapat na naglilingkod sa ating bayan at nagsisilbing inspirasyon sa publiko. Mula sa mga miyembro ng ating kapulisan at mga eksperto sa social welfare hanggang sa isang ina at guro na patuloy na nag-aalay ng kaalaman. Ang bawat isa sa kanila ay may malasakit at dedikasyon sa kanilang tungkulin, Audrey. Kaya ngayon, upang mas makilala po natin ang ina na buong pusong nag-alay ng kaalaman at gabay, makakasama po natin si Dr. Judith Leomo Baybayan kasama ang kanyang mga magigiting na anak na sina Police Lieutenant Colonel Alvin Christopher Baybayan, Police Major Brian Christopher Baybayan, Commander Alip Albert Baybayan at Police Captain Mika Joan Baybayan. Magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning! Nakatuwa. Lahat sila, of course, the Baybayan family. Oo nga. Kambal pa. Kambal yung si dalawa Sir. dito. Oo. Ayan. Dr. Judith, pwede niyo po ba ibahagi sa amin kung paano niyo pinalaki ang mga anak ninyo na ngayon naglilingkod sa gobyerno bilang mga public servants? Pinalaki ko po sila sa patnubay ng ama. Binigay po namin sa kanila ang paggabay mula sa kanilang pagkabata upang maging ganito na sila sa mga ganitong mga pagkakataon. Ano yung sinabi niyo sa kanila, public service ang dapat yung tahakin? O sila you just namili want- niyan? Noong una po, iba ang gusto nila. Pero dahil sa parang doktrina sa bahay, dahil sa kanilang ang ama ay isang military din, Okay. kaya sila din ay na-impluwensyahan na dito kayo. Okay. Pero ito lang curious lang ako. Doktor, dahil siyempre matitipuno yung mga anak mo, disciplinarian ka nung bata pa lang sila. Hindi nga po eh. Basta kung anong gusto nyo, gawin yung mga anak. Okay, may freedom sila. Well, ito naman sa mga kasamang anak. Ano po yung mga naging inspiration sa inyo sa pagpapasya na pumasok sa pagiging public servant? Bakit lahat kayo naging public servant? Simulan natin kay Sir. Actually po, lumaki kami sa Port Magsaysay kasi doon po kami nakatira. Okay. Kaya na-impluwensyahan po kami ng environment namin na ito po yung government service. Maglingkod tayo sa taong bayan, ganun po. And yung environment po namin, lahat po sila public servant. Kaya yun po ang naging inspiration namin. How about you, Sir? Yes. Sir, ganun din po talaga. Nung bata po kami, ang lagi namin nakikita, puro sundalo. Okay. Kaya doon po kami namulat na, ganito po pala yun. Kaya from bata ho kami hanggang sa kami ay mag-high school, yun na po talaga kinalakihan namin. Kasi kumbaga, na-amaze ho kami sa mga naka-uniforme, sa may mga baril, ganyan. Pag nakikita ho namin yung sa helicopter, tumatalon yung mga nag-airborne ho nung bata. Tuwang-tuwa ho kami, kaya na-inspire ho kami sa mga ganon. Profi, kung doon ka pala lumaki sa Fort Magsaysay, may chance ang maging public servant? Oo, pero ganito pa rin ako. Tigilan mo ako. Mika. Ako naman po, na-inspire po ako sa mga kuya ko kasi sila po yung nauna na nagkadete po. Tapos sabi ko po parang naging role model ko po sila. Ayun. Siya ang bunso. Apo. Oo. Si Sir. Siguro po, yung pagpapalaki po sa amin, maihahambing ko po sa isang parang battery, negative and positive. Kasi yung aming mga magulang, yung isa ay maluwag, sabi nga po ng aking nanay, pero yung aming pong father ay very disciplinarian. Dahil being retired Brigadier General po sa Philippine Army, talagang nung kami po ay lumalaki, talagang nadisiplina po kami sa bahay. Sa madaling salita, magmula sa pananamit, pagdating sa pagkain sa lamesa, sa pagsagot sa magulang, lahat po yan ay inorient po sa amin. Hanggang sa habang kami po ay lumalaki, yun nga, naging gabay sa amin yung mga aral na yun. So ang laging sinasabi po sa amin ng aming tatay, naalala ko,
ang pagsiservisyo sa bayan ay hindi na mapapantayan ng kahit anuman na bagay Napakaganda. dito sa mundo na ito. Nobel. Oo. Commodore, kayo po ang panganay. Ako po ay pangatlo. Pangatlo. Sa bunsong lalaki po ako. So, ilan po kayo magkakapatid talaga lahat? Apat po. Apat. So, ang panganay po ay... Yung panganay po na. Ikaw. Tapos pangalawa, pangatlo at bunso. Naku, nakakatuwa naman. Ma'am, ano po ang pakiramdam na ang mga anak ninyo ay mga public servant? Masaya naman po dahil sa ang paglilingkod sa bayan ay isang napakalaking impluwensya at magandang halimbawa sa aming lahat. Pakiramdam. At nagiging di naman ako magmamayabang na ang mga anak ko nandyan. Basta kulang kami. Kulang ako. Gano'n. Grounded pa rin. Nagkaroon ako ng mga ganitong mga anak. Ayan. Pero siguro sobrang nakaka-proud bilang isang magulang na yung mga anak mo nakikita mo na hindi lang basta pangkaraniwang trabaho, no? Public servant. Do you feel that way every day na nakikita nyo silang naka-uniforme? Opo, masaya po ako sa kanilang narating. Ano naman ang message niyo para kay mommy? Na ngayon, syempre, napalaki niya kayo bilang ganyan, mga public servant, at ngayon ay very proud siya sa inyo. Ako po, ang maging mensahe ko po sa aking ina, bilang ako po isang social worker by profession, na-appreciate po natin, lalong-lalo na po ngayon, ay National Women's Month. So, sa aking mahal na nanay, kung hindi po dahil sa inyo, yung amin po, kung nasaan man po kami naroon ngayon, ay wala kami rito. Kaya lubos po yung aming pagpapasalamat. At sabi nga po namin, wala nang kung ano-ano pa, pero mahal na mahal po namin kayo. Wow, very nice. Ito mga iba pang mga anak, ang Oo nga, kambal baka at yung ang message bunso. kayo sa inyong mga magulang. At thank you very much. At lagi kayong kasama sa aming mga balang. Yun po. At ano man ang mangyari, ay proud na proud kami sa iyo dahil sa pagpapalaki niyo sa amin. Yun lang po. So ito makikita na natin, meron silang handog na bulaklak sa kanilang ina. Ayan. Ayan. Doktora, congratulations naging ina ka sa mga lingkod bayan. No? Na sana tularan din ang mga future mothers dyan. No? Kanya na Parang kaya ba ni mami buhatin yung apat na bulaklak? Mapupuno po siya ng bulaklak. Ihapon natin yung maiksi mensahe para sa kanilang ina. Si In addition po dun po sa naging message po ng aking mga kapatid, ang wish ko lang po sa aming mother kasi Women's Month ngayon, sana good vibes lagi, stress-free, yung mga negative na mga nangyayari sa paligid natin, kalimutan na muna natin yun kasi dapat laging stress-free ka para healthy lagi yung katawan natin. Ayun. Mahal na mahal ka namin, ma. Okay. Captain Mika. Ano na lang po, pang-end na lang. Mamahal na mahal ka namin. Ayan, maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ng inyong pamilya ngayong umaga at pagiging isang huwarang ina, no? At guro, Dr. Judith Leomo Baybayan. At syempre, sa ating mga bisita sa mga anak ni Doktora. Maraming salamat po sa inyo. Thank you for being with us this morning. Ayan, samantala, manatili lamang po kayong nakatutok dahil magbabalik pa ang Rise and Shine Pilipinas pagkatapos ng Balitang Pambansa.